At so yan mga boss, so bali for episode natin for today, share ko sa inyo kung paano yung paggagawa ng ating mga gabay, ng ating hagdanan. So para sa video na to, kapag napanood nyo, magkakaroon kayo ng idea kung paano nga ba ginagawa yung mga gabay mula sa umpisa hanggang sa matapos natin. So yan na, panoodin nyo mabuti para matuto kayo. So bali ang gagamitin natin ditong gabay is yan, itong kinabit natin dito na tubo. So kaya medyo challenging. Itong gustong-gusto ko mga bossing, yung mga trabaho na medyo challenging talaga. So talagang kinakailangan na pag-isipan natin mabuti to at kinakailangan alam natin. Kasi dito nung last video natin nagturo tayo yung tinatawag na notching. So yung nakikita nyo yan, ayan, wala pa yung hindi pa nakapuliwil dyan mga boss. Spot pa lang yan, notching. So ganyan yung mga joint. So ngayon naman ito 90 degree lang. So madali. Ito ang gagawin natin dito is 45 degree. And then magkabilaan yung ating notching. Dahil maglalagay tayo ng king post doon, king post dito. So magkabilang dulo yung ating pagnanotching. So kaya panoodin yung mabuti. At so yan mga boss, shortcut ko na muna to ha. So bali, lalagyan ko na muna ng mga king post to bago natin ulit i-video. So eto na. At so yan na mga boss, kaya kinabit ko na yung tatlong king post na nakikita nyo. So isa, meron tayo dito sa baba, isa, dalawa, tatlo. So ngayon mga bossing, kinakailangan, unang tips natin dito sa ating pagtatayo nitong ating mga king post ay kinakailangan linyado. Ibig sabihin, tuwid. Pag sinilip natin itong tatlong king post na yan, yung mga king post natin, kinakailangan ay tuwid, hindi baloktot. Okay? Yun yung unang tip. So ngayon naman, next naman, sa pagkakabit naman niya, bahala na kayo kung paano nyo patitibayin itong king post nyo. Pwede nyong buhusan ng semento, pwede nyong i-bolt, gumamit kayo ng plunge, magbaong kayo ng mga bakal, o kung may mga abang kayo mga bakal dyan, bahala kayo. Basta ang importante, matibay. Yun yung pangalawang tips. Ang pangatlong tips natin, ito. Minsan dito nasisira yung sukat ng ating mga gabay. Sumasablay yung sukat kapag number 3, tandaan nyo to, mali ang pwesto ng mga king post. Okay. Alam nyo mga bossing, marami na akong naging welder. Hindi pala naging welder. Marami na akong welder na tinuruan kung paano ikakasa yung mga king post, kung saan yung tamang pwesto nila para hindi nagkakamali yung paggawa natin ng gabay. So ito, ang tips na ibibigay ko sa inyo. Unang-una, dito, once na naglagay kayo ng king post, ito, landing to, no? Sabihin na lang natin itong landing na to ay step din or baitang. Pag nagkabit tayo ng king post, okay, kinakailangan, ganito mga bossing, yung pinaka-importanting tips. Ayan. So, ituturo na rin natin sa inyo to. Itong poste, pag sukat nyo dito, sa edge ng ating baitang, for example, ito ay, okay, 7 cm. O kaya, 8 cm, 9 cm, 10 cm. O sabihin natin 10 cm galing dito sa edge, papunta dito sa poste na to. Kinakailangan, ang pwesto ng ating king post sa baba ay ganun din. So kinakailangan, ito ay nasa pinaka last, unang baitang ha mga bossing. So, ito, kinakailangan 10 cm din galing doon. So bali ito 30 kasi yung mga baitang natin. So nagsukat lang tayo dito ng 30 kasi ito malapad yan no. Pero syempre gagayahin lang natin yung 30 hanggang doon lang tayo. Ngayon, galing sa 30 papasok kayo ng 10 cm or depende sa sukat na pinasok nyo. Kinakailangan parehas ng sukat yan mga bossing. Yung nasa ibabaw na yon at saka yung nandito sa baba. Dahil pag ito ay malayo, kunyari yung nasa ibabaw na yun, yung kinabit natin ay 10 cm. Tapos ito nilagay nyo 5 cm lang galing dito sa ating edge ng ating step. So magkakaroon tayo ng problema. So hindi na magiging accurate yung ating gabay. So bali yung diskarte natin na to, mapakahoy man yan, bakal or any kinds of materials pa yan, iisa lang yung diskarte niyan mga bossing no. So pare-parehas lang yan. Ngayon,
meron tayong mga design ng hagdanan. Ito, singit na rin natin yung nagkakaroon ng bali. Ayan, meron tayong hagdanan na nagkakaroon ng bali. Pag ganon. So ito hindi natin nilagyan ng bali. Ayan. So bali nagkakaroon ng bali yan. Ang bali naman yan, kung gaano kalaki yung ating ipinasok dito mula sa kanto ng hagdanan papunta dito, ganun kalaki. Ganun din yung bali niyan. Kung 10 cm, 10 cm din yung nagiging bali bago yung gumaganon. And then pagdating dun sa baba naman, meron ding bali yan mga bossing. Pero to straight line lang yung gagawin natin. So para hindi masyadong matrabaho kasi stainless yan mga bossing. Madadagdagan yung ating paghasa, syempre pagdudugsong. So kaya mas madali lang yung ginawa natin na design, simple lang. Itong king post naman, laging kinakabit yan sa pinakahuling baitang natutungtungan natin at sa pinakauna. Dun palagi ang kabit ng mga king post natin. Hindi natin pwedeng ikabit to dito sa baitang na to kasi magbabago yan ng design at ng itsura. So actually, pwede naman. Kaso nga lang, magkakaroon pa kayo ng bali. Babali pa yan. So hindi katulad nito, diretso na. So kaya nga importante, tandaan nyo, ang lagay ng king post, huling baitang at sa unang baitang. Pagkatapos, tandaan nyo palagi kung anong layo ng king post galing doon sa edge ng ating baitang, kinakailangan ganun din doon sa pinaka baba. Okay? So ngayon naman, pagdating naman sa height, taas nitong ating gabay, ang standard natin mga bossing is 90 cm. Okay? Or 900 mm. Yan yung ating standard na height ng ating mga gabay. So ngayon, kung magtatayo kayo ng king post, pasobrahan nyo na lang para meron kayong allowance. And then, importante, kinakailangan nasa hulog itong ating mga king post. Ayan, so bahala na kayo kung paano nyo itatama sa hulog yan. Basta importante, nasa hulog, linyado at matibay. Pagdating naman mga bossing, sa pagdating naman sa tinatawag ko kaninang sinasabi kong linyado, bahala na kayo kung saan kayo kukuha ng reference. Sa kinakailangan talaga mga bossing, pag gumawa kayo ng hagdanan, although structural pa lang, wrapping pa lang, kinakailangan nasa ayos na. Para pag kumuha kayo or nagkabit kayo ng mga king post, kung maayos yung baitang, hindi na tayo magkakaroon masyado ng problema. Lalong-lalo na pag tayo, halimbawa, magta-tiles, di ba? Kasi minsan pag may diferensya yung baitang natin, pag nagta-tiles tayo, minsan malaki dito malaki yung kawang. Tapos minsan papalit na ng palit yung kawang dun sa baba. Minsan naman maliit ang kawang, palaki ng palaki. Yun yung mga hagdanan na may diferensya. Pero ito, mga bossing, walang diferensya itong hagdanan na to. Accurate yan. Hindi man 100%. Wrapping lang yan. Pero accurate yan dahil ako ang gumawa ng hagdanan na yan. Okay, mga bossing? So, yan yung tips natin dito. Sa unang paggawa nitong ating mga railings, itong ating mga gabay. And then, ibubukod na lang natin yung tinatawag natin na notching sa magkabilang dulo. Dahil nga nung last episode natin, nagturo tayo notching one-sided lang. Ayan. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo, share ko sa inyo yung magkabila. Ayan. So panoodin nyo, abangan nyo mga bossing, matututo tayo dito. At syempre, kung nagugustuhan nyo yung mga video na ginagawa kong tutorial, ano pang ginagawa nyo, subscribe nyo na si Julie Ems para sa iba't ibang tutorial video about sa construction work. At pwede kayo mag-message sa aking FB page kung meron kayong katanungan, hihingi kayo ng idea, wag lamang pera, mabibigyan ko kayo mga boss.